Magandang araw po sa kanilang lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang Yamashita treasure hunting topic. At ang atin pong napiling topic na pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa tatlong magkasunod na tuldok na nakaukit sa bato. Ano nga ba ang kahulugan ng tatlong dat na magkasunod na inukit sa bato? Yan po ang ating pinaka-topic na pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga tagapanood, sa lahat ng ating mga subscriber. Maraming salamat po. At sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-download at para masilip nyo pa ang aking mga naunang videos. Yamashita Treasure Philippines, Yamashita Treasure Hunters. Pag-uusapan na naman po natin itong mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army sa kabundukan po ng Pilipinas. Alam natin, alam ng iba, alam ng mga matatanda, historian sa Pilipinas, maging sa buong mundo, na napakaraming nalut ng mga Hapon noong Second World War sa Southeast Asia. Napakarami pong daladala ang mga Hapon na kayamanan na kung saan ito po ay naitago nga sa buong bansang Pilipinas. Sa makatwid, mapaluson ka, Visayas o Mindanao, ay halos puno po ang ating mga kabundukan ng mga sikreto na kung saan ibinaon, itinago ng mga Hapon noong Second World War yung kanila pong mga dalang kayamanan, sapagkat hindi na po nila ito madala, maibalik sa Japan at gipit na sila sa oras, kaya napilitan po silang itago, ikalat sa buong bansang Pilipinas sa kabundukan. At kalimitan, karaniwang itinago ng mga Hapon ito sa mga creek, sapa, taniman sa kabundukan, mga taniman ng palay, taniman ng mga sinaunang tao, mga water spring, yung dinadaluyan ng tubig na maiinom, mga balon, mga lumang balon, mga lumang daanan noong unang panahon na kung saan naglagay ng mga markers, sign, symbols, palatandaan ang mga Japanese Imperial Army na kung sakaling sila po ay magtagumpay or sakaling kanila pong babalikan ito, ay kanila pong hahanapin ang mga sign, markers na ito na kanila pong inukit sa mga bato at inukit sa mga punong kahoy. Napakarami pong mga sign, markers, palatandaan ng mga kayamanang itinago ng mga Hapon. Kabilang dyan ang mga hugis puso, hugis pagong na mga bato, mga hugis paa, mga batong may mga hayop na iba't ibang klase na halatang ito po ay ginawa ng kamay ng tao. Walang iba ang mga Japanese Imperial Army. May mga itinanim din pong mga punong kahoy na palatandaan na nakalinya, nakatriangle, at iba pang mga estilong masasabi nating halatang ito po ay sadyang inilagay, sadyang ginawa ng mga Japanese Imperial Army bilang tanda sa kanila pong iniwang kayamanang itinago sa iba't ibang panig sa bansang Pilipinas sa kabundukan po. Sa makatwid, ang mga sign markers na ito ay siyang guide, siya pong magtuturo sa atin kung saan
papaano natin mahanap ang kayamanan sa lugar na kung saan ito nariyan. Kaya't ang atin pong pinaka-topic na isi-share sa inyo ngayon ay tungkol po sa tatlong tuldok. Ang tatlong tuldok or tatlong dot. Kapag nakakita tayo ng tatlong dot na nakaukit sa bato, ano nga ba ang pinaka-kahulugan nito? Yan po ang ating isi-share sa inyo, mga ka-treasure hunter. Ang tatlong dot na yan ay isa pong uri ng Yamashita treasure sign na nagsasabing 3 meters big rock. Ang pinapahanap po ng tatlong dot na ito ay ang 3 metrong bato na sukat ng bato na kanya pong sinasabi. Yung tatlong dot ay nagsasabing ang sukat ng batong ito ay 3 meters big rock. At ang tatlong dot na ito ay nagsasabi din na ito ay purma sa pagkalagay ng mga bato sa paligid. 3 magkakasunod na bato na inilagay ng mga Japanese Imperial Army. Sa makatuwid, ito po ay rock formation. Pag sinabing rock formation, ito po ay 3 bato na magkakasunod na inilagay na nakahilira. At yan po ang ibig sabihin ng tatlong tuldok or tatlong dot na nakaukit sa mga bato. Ang mga ganitong klasing sign markers ay posibleng mahanap natin ang kayamanan malapit lamang sa 3 bato na tinutukoy ng 3 dot. Kapag nakakita tayo ng mga batong magkasunod-sunod na nakahilira, may dalawang paraan para po humukay at mahanap ang nakatagong kayamanan. Una po ay ang magkasunod-sunod na bato, kung gaano po kalayo o distansya po ng 3 bato, ayon po sa gilid. Sa distansya po ng 3 bato ay yung distansya po ng bato kung gaano kahaba o kalayo ang inilagay ay doon po pwedeng humukay. Susukatin po natin yung distansya ng bato na magkakasunod, yung 3 bato na magkakasunod na nakahilira sa gilid, doon po sa dulo ng 3 bato na yan na sukat ng 3 bato na nakahilira ay naroon ang Yamashita treasure. Yan po yung una. Pangalawa ay yung batong 3 magkasunod ay posibleng ang pang-apat. Sa pang-apat na pwesto ay humukay lamang sa gilid sa magkasunod na nakahilirang mga bato ay nariyan po ang Yamashita treasure. Yan po ang ating nasilip mula po sa Yamashita treasure code kung paano hanapin ang 3 dot na magkasunod, ng ibig sabihin ay humanap ng 3 magkasunod-sunod na bato nakahilira. At ito nga po, ayon po sa Yamashita treasure code ay 3 meters big rock. Ibig sabihin 3 metro ang laki ng 3 batong ito. Malalaki, mga ka-treasure hunter, big rocks, no? So yan po ang paghahanap, paano natin matuklasan, paano natin makuha ang ginto na nakabaon ng Yamashita treasure sa
marker sign na ito na tatlong dot, tatlong tuldok na magkasunod-sunod. So sana po ay malinaw sa atin pong mga kababayang baguhan sa Yamashita Treasure Hunting at maging sa hindi pa alam na mga lumang treasure hunter, sana ay nakadagdag na naman po ng kaunting kaalaman sa inyo. Ito pong ating nasipi na research na mga sign markers na pwedeng mag-guide sa atin sa paghahanap po ng itinagong sekretong kayamanan na hanggang sa ngayon ay hindi pa na-discovery at patuloy po natin itong dinidiscovery. Hanggang dito na lamang po. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa isa na naman pong nakakamanghang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At sa lahat ng mga nagnanais magpadala po ng inyong mga nakakamanghang video tungkol po sa Yamashita Treasure, ay ipadala lamang po ito sa atin pong Messenger Yusuf Yamato po. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing, kapag naghahanap, tayo po ay makakahanap.